Nakita niyo yan? Siyempre, nanonood kayo, di ba? Did you see how the ground shook and caused everyone to panic? That is what we call an endogenic process. As an intro, we can use this bottle of soda as a comparison to endogenic processes. So, imagine mo na opaque yung bote na to, hindi natin nakikita yung nasa loob. So, kung shinik natin, makikita mo na may reaction, di ba? Bumubula. Pero kung totoo lang, di natin makita yung reaction na lang. And makikita lang natin yung after effects. And which in this case, buto. And that is what they call an endogenic process. Ganito kasi yan. Tol, ready ka na ba para sa mga quiz? Quiz? Oo, ano sa inside? Yung mga processes. Wala akong alam review mga idol. Sige na nga, ano nga ba yung mga endogenic processes? Ganito kasi yan. Endogenic processes can be described as forces from within, or energy that originates from the interior of the earth. Pero kung within nga, saan banda galing? Iba-iba pala parts ng Earth? Oo naman. We have 3 different layers of the Earth. The crust, mantle, and core. Enough about the layers of the Earth. Now let's go back to our main topic, endogenic processes and the internal heat sources of the Earth. First up, we have primordial heat. Primordial heat, yung heat na na-generate then na-accumulate by dissipation in the planet during its first few million years of evolution. Tapos, meron din tayong gravitational compaction. Here, increase yung gravitational field, then napoproduce yung heat which then increases the temperature. Lastly, we have radioactive decay. Hindi yung sa GenMat yun? Tol! Ang GenMat, hindi yun. Ganito kasi yan, di ba? I'm talking about real radioactive elements. So, when these elements disintegrate, it causes heat. Ganun lang pala yun. Kala ko naman yung sa mat. Pero hindi pa ako tapos. Alam mo, di ba? Bawal magawa yung energy. It cannot be created nor destroyed. Therefore, it is only transferred. And ganun rin sa heat. Meron iba't ibang ways para ma-transfer yung heat. Alam ko na to. Ito ba yung convection, conduction, tsaka radiation? Tama, tol, tama. Idol Oh kita. my Idol days. talaga kita. Pero meron pang isa, nadagdag lang yung tawag doon yung advection. Ganito kasi yan. These two are the ones that cause major land formations and are more common. Una sa listahan, we have folding. Folding occurs when two forces push towards each other. Merong syncline at meron ding anticline. Yung faulting naman, it is caused by tension or compression. Siyempre, may iba-ibang klase din ng faulting. Faulting baka mo? Memorize ko to eh. Malamang, tatlo lang naman yan. Meron tayong normal fault, reverse fault, at saka tear fault syempre. Tumpak, yung magmatism, volcanism, metamorphism, at saka earthquakes, alam mo? Oo naman, pakitaan pa kita eh. Ganito kasi yan, yung magmatism, ito yung formation at motion ng magma under sa surface ng Earth. Ang volcanism naman ay ang pagputok o pagsabog ng molten rock from inside the Earth palabas sa surface. Ang metamorphism naman ay ang proseso kung saan ang existing rock ay nagtatransform physically or chemically sa isang elevated temperature nang hindi aktwal na natutunaw sa anumang temperatura. At ang earthquake naman ay ang pagyanig ng Earth's surface na nagre-resulta mula sa biglaang paglabas ng energy mula sa lithosphere na lumilikha ng mga seismic waves. Okay na. Tama na yun. Perfect ka na dyan. Sure ka ba? Di ka nag-review sa lagay na yan? Okay na yun. At least ready na tayo mag-quiz, di ba? Sige. Good luck. Bato ba to? Hindi simento yan. Ito, bato to, no? Oo, bato yan. Bakit ba naman kasi iba't iba yung hugis at kulay ng bato? Ganito kasi yan guys. Isa sa mga dahilan ay ang weathering. Weathering? Endogenic process na naman ba yan? Hindi guys, exogenic siya. Exogenic? Anong pinagkaiba nun? Ganito kasi yan. May dalawang uri ng exogenic processes. Erosion at weathering. Yung nabanggit namin kanina. Bali yung pagkakaiba nila, yung weathering ay yung pag-breakdown ng rocks habang yung erosion is yung pag-transport nito. Yung ifo-focus natin ngayon ay ang weathering. May tatlong uri tayo ng weathering. Biological, chemical, at mechanical. Ano nga ba ang pagkakaiba nila? Biological weathering is indirectly caused by biological organisms. Halimbawa, di ba yung mga rabbit naghuhukay sila sa lupa sa tinatawag na burrowing? Pwede mag-cause yun ng crack at maging sanhi ng pagbabago ng lupa. Meaning dahil sa rabbit, isang biological organism, nagkaroon ng weathering. Chemical weathering is the result of the changes in chemical reactions. May tatlong uri nito: dissolution, oxidation, at hydrolysis.
Kung mahilig kang magluto o mag-bake, isang example na madalas na nakikita ay ang reaction ng baking soda tuwing nahahalo sa acid tulad ng suka o lemon. Mechanical weathering is done by physical means. Tinatawag din itong physical weathering at disaggregation. Ang mga uri nito ay ang frost wedging, salt crystal growth, abrasion, at thermal expansion o contraction. Isang example nito na makikita natin everyday ay kapag nagsasandpaper tayo ng wood, gamit ang papel de liha o sandpaper. Ngayon, nasettle natin ang pagkakaiba ng endogenic processes at exogenic processes na kung saan sila ay nangyayari sa mundo natin. Endogenic, within, habang exogenic naman ay on or above the Earth's surface. Pero, ano nga bang lahat ng ito at bakit natin sila pinag-aaralan? Ganito kasi yan. Ang mga endogenic at exogenic processes ay ang mga natural na proseso na nagbabago sa geosphere ng ating Earth. Sila ang mga nagsishape at nag-iimpluwensya sa lupang ating ginagalawan. At salamat sa mga prosesong ito ay may mga bundok, mga bulkan at mga isla sa ating mundo. At syempre, pinag-aaralan natin mga ito dahil kailangan natin malaman at para mas mahalin natin ang ating planetang Earth. Hanggang sa ating muling pagkikita. Ako si Aylmer Deirit. Ako, si Enzo Macalino. Ako si Basti Layog. At ito ang Ganito kasi yan.